Magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. So magandang hapon po sa inyong lahat. Kung matatandaan nyo po, kahapon, nakapanayam po ni Mr. Sal Panelos si ex-President Duterte dun sa programa niya na Kontrabirada. So, napag-usapan po nila doon yung regarding po sa issue sa ICC, yung pinakakalat niya na aarestuhin na daw siya, pinakakalat ni Harry Roque na huhulihin na daw siya or aarestuhin na siya na ICC. So, sabi po doon ni Mr. Duterte, hindi daw siya magpapahuli ng buhay. And sabi niya rin, once nahulihin daw siya ng ICC, pagbabarilin daw niya yun. Minura niya pa nga PI yung mura niya. Sabi niya, uubusin niya daw ang mga ICC pag hinuli siya. Nabanggit niya rin po doon, sabi niya doon yung statement niya, "Let me be clear, Mr. Sal, Mr. Marcos has nothing to do with this." Hindi daw siya humingi ng tulong kay BBM. And he also said na he can deal with the ICC himself. Kaya niya na daw yun. So una sa lahat, hindi naman talaga hahayaan ni President Bongbong Marcos pumasok ang ICC dito sa Pilipinas kasi may sarili tayong batas. So, labas na or hindi pwedeng makisawsaw ang ICC sa batas na pinatutupad dito sa ating bansa. So, hindi nila kailangan mag-alala ng ganun or hindi nila kailangan magpakalat ng issue para lang si BBM yung sisihin. No? Kasi ganun yung nangyayari. The more na naglalabas sila ng issue na sasabihin na yun na nga daw, may huli na siya ng ICC, may arrest warrant na, walang katotohanan yun. Tigilan nyo yung ganyang kasinungalingan. Ginagawa nyo yan para si BBM yung mapagbuntungan ng galit ng mga supporter nyo. Which is unfair kasi si BBM hindi yan makikialam kasi nga may sarili tayong proseso, 'di ba? Ng batas dito sa Pilipinas. And merong ahensya ang tumututok dyan. Kaya wag nilang ipinipilit na aarestuhin siya ng ICC, tapos ang na naman kay PBBM. Ganun na lang kasi lagi nangyayari Tsaka ito pa. Saglit lang. Gusto nilang respetuhin or wag bastusin si ex-President Duterte. Pero bakit ganun? Pag kayo, okay lang. Kahit yung statement niya na yan or yung pagbabanta niya sa ICC, mali yan, ex-president ka pa naman. Magbabanta ka talaga ng ganun? Alam mo yung mga gumagawa ng ganyan, yung mga hindi nag-iisip, yung mga hindi iniisip yung lumalabas sa bibig. Tama ba yun? Na magbabanta ka ng ganun? Kailangan mong magbanta. Ang tapang mong magbanta porket wala dito, no? Alam mo yung pwede mo namang sabihin ng maayos, kailangan mo pang murahin, kailangan mo pang pagsalitaan ng hindi maganda, magbanta. Huwag natin i-normalize yung ganyang ugali, tapos yung ibang mga supporter proud na proud pa, ang tapang daw ng tatay nila. Matapang ba yun? Nagmumura, nagbabanta? Tapos makikita ng mga mas maliliit o yung mga kabataan? Ang bilis na sa social media. Kayo ba, mapaproud kayo marinig ng anak nyo yun? Or gayahin ng anak nyo yun? Diba hindi? Kasi mali. Pero bakit ganun, no? Yung mga nababasa ko, ang sabi nila, ay, ang tapang naman ng tatay namin. Ay, ganito, ganyan. Tama ba yun? Ex-president ka pa man din, tapos ganun ka umasta? Mali yun. Dapat nga kayong mga magulang, tayong mga magulang, ginagabayan natin yung anak natin na huwag makakapanood ng mga ganun kasi hindi tama. Siyempre makikita ng mga anak nyo, iniidolo to ng tatay ko. Matapang daw, tas gagayahin ng anak nyo. Maganda ba yun? Mali yun. Dapat sila yung maging magandang ehemplo. Yun lang naman yun kasi ako may anak din ako. Buti na lang yung anak ko hindi mahilig manood ng kung ano-ano sa social media. Naglalaro, oo, pero yung manonood. Kasi hindi maganda na nakikita nila na, tas mababasa pa nila, lalo na yung mga batang marunong na magbasa na
Go, idol. Ay, idol pala. Pwede palang idoluhin yung ganung ugali. So, hindi siya maganda. So, yun lamang po. Nag-update lang ako kasi napanood ko nga yun. Or may nag-send kasi sa akin talaga sa GC namin nung about dun sa statement niya. Kasi hindi talaga ako totally mahilig manood eh. Wala na lang kung mapanood ko siya sa balita. Pero yung mga ganyang programa niya, nakasama siya, hindi talaga ako nanonood. So, yun lamang po. Maraming salamat po and magandang gabi.